Good day mga master, meron tayo ditong UPS. Ang model nito Livebird GXT3. Yan, 1000R 1000 VA po ito. So ito ay UPS ng server. So ang issue nito, hindi nagcha-charge, meaning ang kanyang battery drain up na, may kailangan na palitan. So gagawin natin, magpapalit tayo ngayong siyempre para kailangan natin tanggalin itong front cover nya kasi nakaklip lang naman. Then meron dito 4 na screw sa plate sa front, kailangan natin siyang tanggalin muna. Then alisin lang natin itong plate para makita natin yung kanyang terminal sa loob. Then i-disconnect muna natin itong kanyang power. Kailangan natin siyang alisin muna kasi huhugutin natin yung kanyang battery pack sa loob. Ayan, tapos yan, huhugutin na lang natin. So guys, ito yung 4 na battery ang laman nitong UPS na to. So yun, ang model ng battery ito CSP yung kanyang brand. Yan, 4 lang siya. Compare po dun sa ibang model ng UPS, 6 battery po yung laman ng UPS. So ang model po niyan CSB, then HR1221 ang kanyang model. Yan, makikita nyo po diyan CSB battery. Then yung naka-install sa kanya, ganyan din po yun yung ating ipapalit. Kailangan muna natin tanggalin yung kanyang connector para mapalitan natin. So mahigpit ang kanyang terminal. First time lang po niyang mare-replace ng battery after a year. Siguro mga ang UPS nito ay mga kung di ako nagkakamali, mga 13 years na or 14 years. Ganon siyang katagal. Durable yung kanyang quality. So ang ginagawa ko dito, isa-isa ko lang siyang pinapalitan. Hindi ko siya dinidisconnect lahat kasi baka magpalit ng pwede naman lahat ng tanggalin, kaso para mas safety or safe, kasi baka magkapalit-palit nga yung kanyang terminal, kaya isa-isa ko na lang siyang tinatanggal. Be careful lang po tayo sa baka medyo high voltage po yun na dito sa loob. Kailangan po tayong gumamit ng mga rubber gloves para din po siyempre sa safety natin.
battery ng UPS. So the last one, ito, isa na lang, last na lang to. Medyo maganit yung kanyang terminal kasi ang tagal na ng ano ba, nakakabit, first time lang niya mapalitan ng battery, kaya ganun siyang kahigpit. So yun mga master, tapos na. So ibabalik na natin siya at testingin na natin kung okay ba yung ating battery na nabili. So ang gagawin natin, itatape muna natin yung kanyang battery pack para hindi siya pitted siya doon sa loob. Kung mapapansin nyo, pag sa mga UPS na server, ganyan siya ka-secured ang ang mga battery pack niya, naka-seal. Ayan. So ang capacity ng UPS na to, anim na server ang kanya, ang hina-handle niya. Ganun siya kalakas. May kamahalan nga lang yung kanyang battery, hindi siya basta-basta lang. After natin siyang mataypan, babalik natin siya para ma-check na rin yung kanyang performance. Ayan. Papasok nyo lang kung ano siya inalis, siyempre ganun din siya babalik. Ito yung kanyang connector. Yan mga master, check lang natin mabuti ang kanyang kasi baka pagbabalik natin ng cover may ipit yung kanyang wire. Dapat laging kung ano yung pagkakalagay niya, ganyan din dapat ang pagbabalik kasi baka maipit siya nung plate, magkaroon siya ng matuklap yung kanyang insulation ng wire. Ibabalik na natin. Yan. So, testing na natin siya kung working yung kanyang battery install sa kanya. So, check natin.
Yun. Okay na. So, yung kanyang battery, yan, full charge. Full charge yung kanyang battery, then yun natin. Then, i-burn in natin siya para yung kanyang battery na install ay mag-full. So, kung makikita ninyo yung status ng battery, may nag-blink pa doon sa dulo, meaning hindi siya fully charged. Yeah. Pero saglit lang yan, after a minute meron na rin siguro ma-full charge na siya kapag check natin. So makikita nyo yung kanyang status, online na siya. So yung kung makikita nyo yung kanyang indicator, yan, nagbi-blink pa rin siya. I-burning muna natin siya, meaning okay na